Maligayang bati, Ava. Si Liam ay naging tenured professor na. May celebration dinner daw kayo mamayang gabi. Oo, pupunta ka ba? May iba akong gagawin, kaya hindi ako makakasama. Ito yung medical report ni Liam. Tulad ng dati, hawakan mo muna itong report sa iyo. Sabihin mo na lang na hindi pa ito handa. Sa lahat ng mga taong ito, ikinukubli mo ito sa kanya na hindi ka raw pwedeng magkaanak. Ang dami mo nang tiniis at 50 ka na ngayon. May mga apo na ang iba ngayon. Balak mo bang itago ito magpakailanman? Lalaki siya, kailangan niyang pangalagaan ang kanyang reputasyon. Naku. May konsultasyon ako, kaya mauna na ako. Sige, mauna ka na. Kung may anak sana, Kailan ka ba uuwi? huwag na. Ang pagkakaroon ng mabuting asawa tulad ni Liam at ang pagtanda ng magkasama ay hindi naman masama. Anong ginagawa mo? Tulungan kita. Sikat kang professor. Paano mo hahawakan ang ganitong trabaho ng katulong? Kapag nasa kama tayo, hindi mo sinasabi yan. Liam, huwag kang ganyan. Malapit nang umuwi si Ava. Anong ginagawa mo? Liam, tinatanong kita kung anong ginagawa mo. Huwag kang magulat ng ganyan. Tama. Kailangan kong pag-usapan sa iyo ang isang bagay. Si Sofia ay nagdadalang tao ng aking anak. Dapat kang magpahinga muna sa trabaho at alagaan mo siya ng mabuti sa bahay. Ano ang sinabi mo? Sigurado ka bang hindi ka nagbibiro sa akin? Liam, may handaan ka ngayon. Magandang araw ngayon. Huwag kang makipagtalo kay Ava. Sino ka ba? Sophia Bennett. Mabait ako at tinanggap kitang yaya. Tapos niligawan mo ang asawa ko. Hindi ako. Ava, Kailan ka naging malapit sa kanya? huwag mong palabasin na masama. Noong nakaraang taon nang ikaw ay nasa biyahe, umuwi akong lasing at nagkamali akong akala ko ikaw siya. Ganoon ang nangyari. Propesor ka sa medisina? Tapos ganyan ang gagawin mo kapag lasing? Nagkamali ka sa kanya at ako? Ang galing mo sa mga dahilan. Ava, ako na ang sisihin mo. Huwag mong sisihin si Liam. Siya. Tumahimik ka. Tama na. Aba, sa edad mo na ito, hindi ka ba pwedeng maging mas maunawain? Asawa kita. Si Sofia ay nagdadalang tao ng anak ng pamilya natin. Dapat mo siyang alagaan at huwag kang magingay dito. Liam, Niloko mo ako? At ngayon gusto mong alagaan ko ang kabit na ito at ang kanyang anak? Liam Carter, mahigit 50 ka na. Paano ka naging ganyan ka imaturo? Ava, nagkakamali ka kay Liam. Mahal ka niya, pero gusto niya talagang magkaanak. Ayokong makipag-agawan sa inyo. Ako lang. Huwag mo akong hawakan. Aba, hindi ka pwedeng magkaanak. Sa lahat ng mga taon, hindi kita sinisi. Ngayong nagkaanak ako sa katandaan, biyaya ito mula sa itaas. Dapat kang magsaya. Ang batang ito ay magiging atin sa hinaharap. Ibig mong sabihin, papalaki mo ang batang ito at papatawagin. Akong nanay? Paano naman siya? Sinabi ni Sofia na hindi niya kailangan ng titulo. Kayo pareho ang magiging ina ng batang ito. Hindi ba mas mabuti na maraming tao ang magmamahal sa sanggol? Liam, 30 taon kitang nakasama. Bakit ngayon ko lang nakita? Kung gaano ka kasuklam-suklam. Ikaw,
Paano ka sigurado na ang dinadala niya ay anak mo? Ikaw, ano ang ibig mong sabihin diyan? Ano ang dapat nating gawin? Anong problema? 2 taon na akong kasal kay Liam at hindi pa ako nabubuntis. Pwede bang talagang problema ko ito? Si G. Carter ang may problema. May azoospermia siya. At ito yung pinakamalala, hindi na magagamot. Ano? Kailangan mong sabihin sa kanya ng malinaw tungkol dito. Ano pa ang kinakabahan mo? Nitong nakaraang 2 taon, araw-araw kang umiinom ng mga mapapait na halamang gamot, nasaktan ka sa pagpapa-imaging ng fallopian tube. Ang mga IVF treatment ay lubos nang nagpagod sa'yo. Kung hindi mo masabi sa kanya, ako na ang magsasabi. Teka, sabihin mo na lang sa kanila. Ako ang may problema. Bakit? Kung malaman nilang hindi ka pwedeng magkaanak, pahihirapan kaya ng biyenan mo? Mabait naman si Liam sa akin. Ayokong masaktan siya at mawalan ng dignidad. Sabihin mo na lang na hindi ako pwedeng magbuntis. Ano? Alam kong walang kakayahan ang babaeng ito, napakaliit ng balakang, talagang hindi makakapag-anak. Wala na tayong pag-asa, mawawala ng tagapagmana ang pamilya Carter. Huwag mo akong hawakan. Baog ka. Anong kasalanan ng pamilya Carter para magkaroon nito? Anak, dapat hiwalayan mo siya. Aba. Ma, kahit hindi makapag-anak si Ava, mananatili pa rin ako sa kanya. Ang ibig kong sabihin, ikaw ay... Ava, sinasabi mo bang ako ay nakikipagkalantari sa iba? Nagkamali ako, pero hindi ako isang babaeng malandi. Kung nagdududa kayong lahat sa akin, di alis na ako. Hindi ko na lang ito ipagbubuntis. Sofia, Bitawan mo ako. ito ang anak ko. Bitawan mo ako. Sofia, Tama na. Kung seryoso ka talaga, umayo ka at ipaagas mo yung bata. Ava, Bitawan mo ako. sige. Bitawan mo ako. Makinig ka sa akin. Ava? Ang sama mo. Si Sofia ang nagdadalang tao ng anak ng pamilya Carter. At gusto mo pa talagang ipaagas niya. Anong iniisip mo? Emma, nagloko si Liam sa akin. Nag-iisip ka ba ng tama? Makatuwiran? Ang pagiging makakatulong sa pamilya Carter, magpatuloy ng linya ng pamilya, iyon ang makatuwiran. Siya ay nagbubuntis sa kanya ng mahal kong apo. Kung magkakaroon ka ng masamang hangarin, hindi ko papayagan yan. Iyon din ba ang iniisip mo? Minsan mo sinabi na kahit wala tayong mga anak, magkasama pa rin tayong mamumuhay. Tama yan. Iyon ang iniisip ko noon. Pero ngayon ako ay lampas 50. Alam mo ba tuwing gabi kapag iniisip ko yon, na wala ako kahit isang anak, gaano ito nakakasakit sa akin. Kapag ako mamamatay, ako ay magiging isang makasalanan sa pamilya Carter. Eksakto. Kung hindi dahil sa pagpapakasal sa'yo, isang babae na hindi magkaanak, ang anak ko hindi sana nagugol ang karamihan ng buhay niya na hindi makatingala. Ngayon gusto niya na tumulong sa pag-aalaga ng anak ni Sofia. Iyon ang pagkakataon mo para magbayad puri. Malinaw, gusto mo lahat ay para sa'yo. At ako naging ang walang utang na loob. Aba, hindi ba gusto mo rin ang mga anak? Sa anak na ito, siya ay makakapag-alaga sa atin sa pagtanda. Hindi ba yun maganda? Gusto ko ang mga anak. Pero sa kasamaang palad, hindi ka isang sinaunang Panginoon. Gusto mo ang asawa mo mag-alaga ng anak mo sa labas? Hindi ba yon nakakatawa? Nakakasuka yun sa akin. So ano ang gusto mo? Sofia ay nagbubuntis ng anak ng pamilya Carter. Ang anak na ito dapat ipanganak ng ligtas. Basta hindi makakasakit sa Sofia at sa anak. Papayagan ko kahit ano ang sabihin mo. Kaya mag-divorce tayo. Sa edad na ito, bakit mag-divorce? Hindi ba takot ka na kapag lumabas ang balita, tatawanan ka ng mga tao? Bukod pa, 50 ka na? Sino ang gusto mo pagkatapos ng divorce? Eksakto.
Isang babae na hindi magkaanak. Sa edad na ito, gusto mo pa magpakasal ulit? Pagkatapos ng divorce, baka mamatay ka sa bahay at walang makakaalam. Iyon ang sarili kong problema. Hindi ko kailangan ang pag-aalala mo. Ava, Ang walang utang na loob na babae, kung gusto niya mag-divorce, hayaan mo. Para sa ikabubuti, nagbibigay ng lugar para sa mahal kong apo at Sofia. hindi pwede. Ang pagpapakasal na ito hindi dapat matapos. Bakit hindi? Anak, naniniwala ka pa ba na tunay na pag-ibig yan? 50 anyos ka na, ang bata ang importante. Madam Reed, Huwag mong pilitin si Liam. Kasalanan ko lahat ito. Alis ako. Ipapanganak ko ang batang ito at ako mismo ang mag-aalaga. Pag gusto mong makita ang apo mo, pwede kang dumalaw. Hindi pwede yan. Ang isang Carter dapat ay manatili sa mga Carter. Kung aalis ka, sasama ako sa'yo. Hindi pwede yan, Madam Reed. Tama na. Hindi ko sinabi na gusto kong umalis si Sofia. Nakuha ko na ang tenure. Nasa probation period ako ngayon. Hindi ko pwedeng hayaan na maapektuhan ito ng divorce. Paano ko nakalimutan to? Ano gagawin natin ngayon? Pumunta ka at payapain mo siya. Pupunta ako. Mag-a-apologize ako. Payapain muna natin si Ava. Tapos, mag-usap tayo. Si Sofia pa rin ang pinakamagaling. Nagmamalasakit siya sa Liam natin. Ang status ng asawa ng professor ay mapapasayo rin balang araw. sa edad na ito. Liam, ang 30 taon, mula sa mga araw sa eskwela hanggang sa pag-aasawa, sinabi mong mamahalin mo ako habang buhay, pero nag-cheat ka pa rin. Kahit matanda ako, hindi ako pushover. Simula ngayon, mamuhay ako para sa sarili ko. Ano ginagawa mo dito? Diretso na ako sa punto. Sincere ako sa Liam. Pwede mo ba siyang ipaubaya sa akin? Mahal niya ang nakaraan at ayaw niyang i-divorce ka. Pero sobrang proud ka? Baka hindi mo matanggap ang impure relationship, tama? Kung ganon, bakit nagpapanggap ka kanina? Parang hindi madali para sa'yo ang maging other woman. Kahit anong sabihin mo, ang pinakamahalaga sa Liam ay ang batang ito. Sa pagkakataong ito, hindi mo ako matatalo. Talaga? Bakit mo sinasabi sa akin to? Ako, Ang bata na dinadala mo? Kanino talaga to? anong sinasabi mo? Anak ito ni Liam. Mahigit 1 taon na kayong magkasama. Dapat alam mo na may teknolohiya na tinatawag na DNA testing, di ba? Nanggugulo ka ba sa akin? Anong ginagawa mo? Anak ko, Ang mahal kong apo. Halika, Ikaw, ayos ka lang ba? Ava, hindi ko sinasadya. Pwede mo akong saktan. Nakikiusap ako. Huwag mong saktan ang anak ko. 50 na si Liam. Hindi madali para sa kanya na magkaanak. Anong kalokohan niyang pinagsasabi mo? ikaw ang may gawa nito. Masyado na akong mabait sa'yo, di ba? Ang dinadalang anak ni Sofia ay anak ko. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Hinahamon mo ko? Kailangan ko bang humingi ng permiso para saktan ka? Liam, dati, malaki ang respeto ko sa'yo. Sinuportahan kita at inalagaan kita. Kahit na, para sa dignidad mo, ako ang tumanggap ng mga insulto sa loob ng dekada. Pero ngayon nakikita ko na ang tunay mong pagkatao. Isa ka lang basura. Ikaw. Siguro, dumating na sina John at iba pa. Ma, ikaw muna ang magbukas ng pinto. Salubungin mo sila. Si
Ang mga dumating ngayon ay mga kasamahan ko. Ang selebrasyong ito ay napakahalaga sa akin. Maging matino ka. Huwag kang magkagulo. Paano kung ipilit kong magkagulo? Anong mapapala mo sa paggugulo? Ava, matanda ka na ngayon. Matanda na at wala ng silbi. Pag hiniwalayan mo ko, sino pa ang magkakagusto sa'yo? At saka, kahit ikwento mo ang tungkol sa amin ni Sofia, sino ang maniniwala? Halika, halika. Dahan-dahan, dahan-dahan. Magpahinga muna tayo. Gusto kong maghiwalay tayo ng maayos. Liam? Sofia? Kayo ang may kasalanan nito. Kumusta, Ginoong Price? Tulungan mo kong gumawa ng kasunduan sa diborsyo. At saka, pumunta ka kay Dr. Simmons at kunin mo ang report para sa akin. Kapag nakita na ng lahat ang ebidensya, gusto kong makita kung maniniwala pa sila. Nandito na ang cake. Mga kasama. Professor Carter. Professor Carter. Pagbati. Maligayang pagdating sa lahat. Maging komportable kayo. Kamusta si Sofia? Ayos ba ang baby? Wala, hindi seryoso. Nanay, wag na nating pag-usapan yan ngayon. Alam ko. Nasaan yang bastos na Ava Mitchell? Ako na ang hahanap sa kanya. Ginoong Carter, talagang mas lalong gumaganda ka. Bita. Salamat. Liam, napakaswerte mo talaga. May magandang asawa sa bahay at ngayon ay tenured professor. Nasa kalagitnaan ng edad mo na, kahanga-hanga. Wala yan. Lahat yan ay dahil sa inyo. Liam, ngayon ay selebrasyon mo. Magbigay ka ng ilang salita. Si. Salamat. Nakaya ko na marating ang kinaroroonan ko ngayon. Una sa lahat ay pasasalamatan ko kayong lahat. Dahil sa tulong ninyo. Nakaya kong marating ang kinaroroonan ko ngayon. Salamat. Liam, hindi ba dapat espesyal kang pasalamatan si Ava? Hindi alam ng lahat. Noong si Liam ay walang pangalan, isinuko ni Ava ang lahat. Para magsimula sa pinakamababa, kasama siya. Ngayon, busy si Liam sa trabaho, hindi niya maiwasan. Pero sa lahat ng mga taon, si Ava ay namamahala sa sambahayan mula sa taas hanggang sa ibaba. Perpektong inaasikaso ang lahat. Napanood namin ang lahat. Hindi madali. Oh, kadalasan, Ginoong Carter ay maalaga sa amin. Ginoong Carter, dapat ka ring magbigay ng ilang salita. Ava, sana. Magpakabait ka. Huwag magsalita ng walang kwenta. Ngayon ay selebrasyon ni Liam. Napakagandang araw. Mayroon akong mahalagang ipapahayag. Ava, hindi mo ba sinabi na hindi ka maganda ang pakiramdam kanina? Tulungan kitang bumalik sa kwarto mo para magpahinga. Tara na. Sa napaka-importanteng araw na ito, paano ako hindi makakadalo? Sabi ko, tutulungan kitang bumalik para magpahinga. Bakit ka nagmamadali? Hindi ka ba curious sa gusto kong sabihin? Una sa lahat, gusto kong magpasalamat kay Liam. Nakilala ko siya noong ako ay 18 taong gulang at napangasawa ko siya sa edad na 20 bago ko pa man namalayan. 30 taon na ang nakalipas. Kaya, masasabi nating ito ang ating Pearl Anniversary. Sa 30 taon ng pagsasama namin, inialay ko ang lahat ng aking pagsisikap para sa kanya at para maging isang mabuting Mrs. Carter. Maging isang mabuting asawa ng mentor para sa iyo. Maging isang mabuting manugang ng pamilya Carter. Pero halos nakalimutan ko nang maging ako. Naalala ko lang ang pagiging Mrs. Carter. Pero sa kabutihang palad, hindi pa huli ang lahat para maalala ngayon. Ako si Ava. 50 taong gulang na ako. Kaya ko pang piliin ang buhay na gusto kong mamuhay. Ava, nag-inom ka ba ng sobra kanina? Lasing ka. Tara na. Bumalik na tayo sa kwarto mo para magpahinga. Tara na. Anong nagmamadali? Malaking araw mo ngayon. May regalo ako para sa iyo. Anong regalo?
Mamaya na nating tingnan. Paano naman nangyari yon? Sa napaka-importanting araw na ito, dapat hayaan nating lahat ay magdiwang. Patayin mo yan. Patayin mo yan agad. Ang payaman ni Ava. Ang lambot, parang sada. Ang presyo. Hindi mura yan, di ba? Mula ngayon, ang mga damit niya. Lahat ay sayo na. Pwede mong isuot kahit kailan mo gusto. Hoy, tama na. Anong ginagawa mo? Baliw ka. Ava Mitchell, masamang babae ka. Sinisiraan mo ang anak ko. Magaling. Nanay mo ako. At ang lakas ng loob mong saktan ako. Ava, isa lang akong katulong. Paano ko magagawa ang ganun? Sa lahat ng mga taon, dahil hindi ka makapagkaanak, nagdala ito ng kahihiyan sa pamilya Carter. Ngayon, sa isang napaka-importanteng okasyon, isinumbong mo ang anak ko na nandadaya. Ano ba talaga ang balak mo? Ava, alam kong galit ka. Napabayaan kita dahil sa trabaho. Pero hindi mo dapat kinukuha ang isang video mula sa internet at sabihing, ako yon. Liam, sinasabi mo bang hindi ikaw yon sa video? Tama. Hindi man lang kita ang buong mukha sa video. Paano naman ako yon? Ava, ano ba talaga ang nangyayari dito? Professor Smith, hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Liam, ikaw ay isang propesor sa bandang huli at lampas ka na sa 50. Paano? Ka makikiapid at hindi umamin? Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Hindi ako nandaya. Sige, kanina sa kwarto sinabi mo na itinulak kita. Dahil sinabi mo yon, talagang gagawin ko na nga. Anak ko. Mahal kong apo. Ma, ano ba ang sinasabi mo? Si Sofia ay nagdadalang tao ng iyong mahal na apo. Liam, kung hindi ka nandaya, bakit mo pakikialaman ang sanggol sa kanyang tiyan at tatawaging anak mo? Loko ka. Gusto mo ba akong sirain? Anong problema? Inaamin mo na nag-cheat ka? Walang hiya kang babae. Dahil hindi ka makapag-anak, ikaw ang dahilan kung bakit Liam ay nabuhos ng kahihiyan sa buong buhay niya. May anak na siya at gusto mo lang sirain ito. Hindi ba masaya ka para sa pamilya Carter na nagiging maayos? Madam, Anong ginawa ko para karapat-dapat ako sa ganito? madam, Ikaw? Ikaw. Tingnan ninyo lahat. Itong walang utang na loob na tao ay sinakta ng biyenan niya. Wala bang hustisya? Liam, anong nangyayari dito? Ikaw. John, tulungan mo ako. Kunin mo ito. Kunin mo ito. Kunin mo ito. Aba, lahat ng ito ay usapin ng pamilya ni Prof. Carter. Bakit hindi muna tayo umalis at hayaan silang ayusin ito? Oo. Salamat sa inyong pagpunta ngayon. Pero alam naman ninyong lahat hindi madali para sa akin ang maging isang tenured professor. Nasa probationary period pa ako, kaya mahalaga ang lahat ng ginagawa ko. Basta kayong lahat ay hindi magsasalita, habang buhay akong magpapasalamat. So, aalis na ba tayo? See you. Akala mo ba masisira ako nito? Magtulog ka sa pansitan. Kaibigan ko si John. Ang nangyari ngayon, hindi nila ibubunyag. Bakit ka tumatawa? Natatawa ako sa pagiging bulag ko nang pinili kita noon. Anong problema sa akin? Tenured professor ako. Ang estado at katanyagan ko ay mas mataas kaysa sa iyo. Ikaw, lampas ka na sa prime mo. Ano pa bang magagawa mo? Bro, iba, si Sofia. Bata at maganda siya, at makakapagbigay siya sa akin ng anak na lalaki.
Ang mga dahilan mo para mag-cheat talagang magaan, di ba? Huwag mo akong akusahan ng pag-cheat palagi. Kung makakapagbuntis ka, kailangan ko pa bang mag-cheat? Kasalanan ko pala, ha? Si. Liam, talagang nagpapasalamat ako sa pagpapakita mo ng tunay mong pagkatao. Ano pa ang gusto mo? Hindi ba talaga kang nag-aalala sa bata sa tiyan ni Sofia? Ako'y aatras at hayaan mong magawa mo ang gusto mo. Mag-divorce na tayo. Imposible. Kailangan kong ipadala ang video sa mga boss mo. Huwag mong sabihin na hindi ko nagbabala. Nasa probation period ka pa. Isang scandal na ganito at masisira ka. Liam, may kakayahan ka bang magpusta dito? Ikaw? Miss Mitchell, narito ang gusto mo. Pirmahan mo ito. Magkahiwalay na tayo. Imposible. Gusto mong umalis ako nang walang-wala? Wala ka sa tamang pag-iisip. Sino ka ba? Gusto mong agawin sa anak ko ang lahat gamit ang kasunduan sa diborsyo. Hindi pwede. Ava, buntis ako kay Liam. Hindi pwedeng mawalan kami ng lahat. Ava, 50 ka na. Paano ka pa rin nagkakaganito? Bakit hindi ko napansin noon kung gaano ka kapera? Ako ang walang hiya at pera lang ang mahal? Liam Carter, huwag mong kalimutan, nag-drop out ako para magtrabaho para suportahan ang PhD mo. Nagsumikap ako ng araw-gabi para alagaan ka at ang nanay mo. Kahit itong bahay na ito ay galing sa pera ko. Ngayon, kukunin ko lang ang sa akin. Bakit ka pa nag-iingay? Kaya't magmadali ka at pirmahan ang divorce papers. Imposible. Huwag kang masyadong sigurado. Pinapayo ko sa iyo na pag-isipan mo ito. Divorce mo ako. Para si Sofia ay maaring hayagan kunin ang lugar niya. Para ang anak mo ay hindi anak sa labas. Hindi ba't ikaw ay masyadong concerned sa batang ito? Ano ang problema? Hindi mo ba kahit ito ay maaaring bitawan? At basta't pirmahan mo ito, ide-delete ko ang lahat ng videos. Ako rin ay aalis ng kusa para ikaw ay maaaring sabihin kahit anong gusto mo tungkol sa mga dahilan ng diborsiyo natin. Ito ay hindi makakasira sa reputasyon mo. Anak, mabilis siyang nakipagdiborsiyo. Hindi ko na kayang tiisin ang babae na ito. Ang behavior na ito ay hindi fit para sa asawa ng professor. Mabilis divorce siya. Liam, alam kong hindi ako worthy para sa iyo. Pero hindi ko hayaan ang anak natin maging illegitimate child. After all, siya ay ang only child mo. Tama? Ikaw ay may status at posisyon ngayon. Para ang earning ng pera ay madali. Pero ikaw ay may isang anak lang. Ito ay isang bagay na Ava hindi maibibigay sa iyo sa lifetime na ito. Kawawa ang bata. Kasalanan ko dahil hindi ako sapat. Pero huwag kang mag-alala, kahit kailangan kong ibenta ang lahat, sisiguraduhin kong alagaan ka ng mabuti. Sofia, huwag mong sabihin yan. Hindi ko kailanman sinabi na hindi ko gusto kayong dalawa. Liam, tumigil sa pag-aalangan. Ito ang golden grandchild ng aming pamilya. Mas importante siya kaysa sa anuman. Liam, magtiwala ka sa akin. Ikaw, ang bata at ang ginang. Sa hinaharap. Aalagaan ko kayong lahat ng mabuti. Napakamatuwid ni Sofia. Anak, magmadali at lagdaan ang mga papeles. Alisin ang babae na iyan. At ang aming pamilya ay magiging mas mabuti lamang. Hindi natin maaaring hayaan ang golden grandchild natin maging anak sa labas. Ang anak ko, hindi maaaring maging anak sa labas. Ava, pwede ka pa sanang manatili sa pamilya Carter, pero ikaw ang nagpumilit na magkagulo. Ikaw ang hindi nagpahalaga sa oportunidad na binigay ko. Hindi naman sulit ang ganoong oportunidad. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. 50 ka na, walang pera, walang anak. Akala mo ba pag hiniwalayan mo ako, magiging maayos ang buhay mo? Bakit ka nakikialam sa mga bagay na hindi naman tungkol sa'yo? Pirmahan mo na lang ang divorce papers. Sige, huwag kang magsisisi. Talagang hindi ako magsisisi. Dahil ikaw ang magsisisi. Ikaw. Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Kakatwa, ang anak ko
ay isang kilalang propesor ng medisina. May karera at anak. Bakit pa siya magsisisi? Tama? Ava, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Tingnan mo ang pagbabago ng mukha mo at ang pagkawala ng alindog mo. Anong karapatan mo para sabihin na ako ang magsisisi? Ava, huwag mo kami sisihin. Ang isang babae, sa buong buhay niya, dapat magkaroon ng anak. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang sarili mong katawan dahil hindi ito tumutulong. Sa tingin mo na pagkatapos kong makipag-divorce sa Liam Carter, magiging Mrs. Carter ka na agad? Mag-isip ka ulit. Hindi ko kayang isipin yon. Gusto ko lang alagaan si Liam at bigyan siya ng anak na lalaki para magpatuloy ang lahi ng pamilya Carter. Sofia, ang bait mo. Pag nakipaghiwalay na ako sa'yo, papakasalan ko agad si Sofia. Buntis na siya ngayon sa anak ko. Mula ngayon, lahat ng meron ako ay mapupunta sa kanya. Salino, Tama? Si Sofia ang nagdadala ng magiging apo ng pamilya Carter. Siya ang bayani ng pamilya Carter. Well, iginagalang ko at binabati ko kayong dalawa. Liam Carter, tumigil ka sa kakabulahan. Bilisan mo at pirmahan mo na ang mga papeles. ipakita mo muna sa akin ang video. Akala mo ba tanga ako? Hindi mo pa nga napipirmahan, bakit ko ibibigay sa'yo ang video? Paano kung magbago ang isip mo? So ano ang gusto mo? Pumirma ka muna. Ava, binigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo ito pinahalagahan. Inihiwalayan na kita ngayon. Huwag kang magsisisi sa huli. Mahigit 50 taon na akong nabubuhay at ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang pagiging bulag na napakasalan ka. Halos buong buhay ko ay inalay ko sa'yo. Ngayong hiniwalayan na kita, talagang hindi ako magsisisi. Ikaw mismo ang nagsabi. Ano? Nagsisisi ka na? Sinabi ko na sa'yo, ang paghihiwalay natin ay hindi ko kailanman pagsisisihan. Ikaw ang dapat magsisi. Bakit ako magsisisi? Magkakaroon ako ng katayuan, magkakaroon ako ng prestigiyo, at magkakaroon ako ng anak. At ikaw? Bukod sa pagtanda at pagkawala ng ganda mo, ano pa ba ang meron ka? That too. Ibigay mo ang video. Napakaganda nito. Ang pamilya natin ay sa wakas nakalaya na sa babaeng baog na ito. Anak, ang ganitong klaseng babae ay dapat nang pinaalis noon pa. Ang hirap sa'yo na tiisin yon sa loob ng 30 taon. Ava, salamat sa pagbibigay sa akin at sa anak ko ng matitirhan. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, talagang gagayahin kita para maalagaan ng mabuti si Liam at ang ale. Maaari ka nang umalis ng payapa. Siyempre, komportable ako. Liam, 30 taon na kitang kasama. Wala akong nagawang kahit anong bagay na ikahihiya ng pamilya mo. Nang sabihin mong gusto mong mag-aral, 3 trabaho ang pinasukan ko para suportahan ka. Nang sabihin mong may sakit ang nanay mo, dinala ko siya sa bahay natin at inalagaan siya gaya ng sarili kong ina. Sa lahat ng mga taong iyon, ako ang nag-alaga sa inyong dalawa. Hindi ako nagreklamo. Bakit ngayon mo pa babanggitin ito? At saka, hindi rin naman kami nagkasala sa'yo. Dahil sa'yo, hindi kami nakapag-taas noo sa loob ng 30 taon. Hindi ba't kami rin ang nagtiis? Liam, dahil 30 taon na tayong magkasama, bigyan pa kita ng isa pang regalo. Ano na naman ba ang gagawin mo ngayon? Nakalimutan kong sabihin sa'yo na, ikaw ang dahilan kung bakit. Hindi ako mag-aanak. Ano? Maliwanag na nakasaad sa ulat na may azoospermia ka, hindi ka pwedeng magkaanak. Para sa karangalan mo, ako ang nagdala ng sisi sa loob ng 30 taon. Ngayong hiwalay na tayo, ibabalik ko sa iyo ang lahat. Imposible yan. May isang bagay na talagang gustong-gusto kong malaman. Dahil may azoospermia ka, kaninong anak ang dinadala ni Sofia? Kanino ba talaga ang bata? Ava,
Hindi ko inaasahang bababa ka ng ganito. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't sapat na ang kabutihan ni Liam sa iyo? Nang malaman mong hindi ka maaaring magbuntis, nangako siyang mananatili sa iyong tabi? Ngayon, ikaw ay naghihiwalay at humihingi ng iba't ibang bagay at ibinigay niya ang lahat sa iyo. Hindi ka man lang nagpapakita ng pasasalamat at ngayon ikaw ay gumagawa ng peke ng mga dokumento para sirain siya. Gumagawa ng pekeng dokumento? Pakiusap, tingnan ninyo ng mabuti. Sa dokumentong ito, mayroong opisyal na selyo ng ospital. Oh, sige na. Alam ng lahat kaibigan mo si Dr. Simmons sa Central City Hospital. Ang pagkuha ng selyo ay hindi malaking bagay para sa iyo. Sa tingin mo ba ay mga tanga kami lahat? Sa loob ng maraming taon, ang mga medical report ni Liam laging lumalabas ng ilang araw ang huli. Pero ngayong gusto mong maghiwalay, ang report ay inilabas ng eksakto sa oras. Anong pagkakataon? Ava, hindi ko akalain na gagamitin mo ang ganitong nakakadiring mga paraan. Talagang nabigo mo ako. Lahat kayo ay nagkamali ng pag-unawa. Ang ulat na ito, ako mismo ang pumunta sa ospital para kunin ito. Tumahimik ka. Sino ka ba para makialam sa mga usapin ng aming pamilya? At ikaw? Paano ka nangahas na manira sa aking anak? Hindi kita patatawarin. Madam Reed, pakiusap, kumalma ka. Iligal ang manakit ng tao. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Maaari bang ang Ava na ito nakahanap ng kabit na lalaki? Ava Mitchell, totoo ba ito? Ito ba ang dahilan kung bakit iginiit mo ang paghiwalay sa akin? Huwag mo akong husgahan gamit ang iyong baluktot na isip. Mali kami. Kung hindi ka nakahanap ng kabit na lalaki, paano mo matitiis na hiwalayan si Liam? Ang anak mo ay lampas 50 at hindi pa siya naghuhugas ng sariling damit panloob at isang walang kwentang tao. Ikaw lang ang magpapahalaga sa kanya, tungkol naman sa batang ito. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang batang ito ay kay Liam. Tama iyan. Siye, mahirap kumbinsihin ang isang matigas ang ulo. Ito ay problema ng pamilya mo. Ayoko na maging bahagi pa. Umalis ka na. Papaalis mo kami ngayon? Ano pa ang gagawin ko? Ang kasunduan sa paghihiwalay ay malinaw na nagsasaad na lahat ng ito ay akin. Hindi ang mga dayuhan tulad mo. Sige, aalis kami. Hindi kami gustong manatili kasama ang isang masamang babae tulad mo. Madam, pagkatapos umalis, saan kami titira? Huwag kang mag-alala. 5 taon na ang nakalipas, Liam ay lihim na bumili ng bahay para sa akin. Ito ay nasa pangalan ko. Iyon ay hindi bahagi ng pinagsamang ari-arian ninyo. Simula ngayon, ang aming pamilya na 4 ay magkakaroon ng mas masayang buhay. Ikaw? Ay mamamatay na nag-iisa. Tara na. Naalala ko, 5 taon na ang nakalipas. Kailangan mo ng 2 milyong dolyar para sa pamumuhunan. Yun pala, dito mo inilagay ang puhunan mo. Trip lang ng nanay ko yung bahay na yon. Ang pagbili ng bahay ay isa ring pamumuhunan. Kukunin mo rin ba ito? Hindi ako interesado. Naalala ko lang, nang ikinasal tayo, sinabi mong hindi ka kailanman magsisinungaling sa akin sa buhay mo. At ngayon? Ava, sa totoo lang, bukas ng 9 ng umaga, magkita tayo sa Civil Affairs Bureau. Pwede ka nang umalis. Tama pala ang nanay ko at si Sofia. Mukha kang mabait sa labas, pero sa totoo lang, wala kang puso. Kaya pala nitong mga nakaraang taon, pinutol ng pamilya mo ang relasyon nila sa'yo. Mula ngayon, ingatan mo ang sarili mo. Lumabas ka. Liam? Paano ako nabulag ng ganito para mahulog sa isang gagong tulad mo? Pasensya na, Daniel, na napasaksi kita dito. Ang pag-alis ko sa basurang to, ang magpapabuti lang ng buhay ko. Binabati kita, Professor Carter. Mahigit sa 50, simulan ang bagong buhay. Hindi ba't lahat ng ito ay dahil sa'yo? Hindi ba't nagtutulungan lang tayo? Mula ngayon, magkakaiba na ang landas natin. Tayo sa sarili nating landas. Maaaring hindi na tayo magkita pa. Sandali.
Ano ang plano mong gawin sa hinaharap? Ipagpatuloy sa abogado? Liam, kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, manahimik ka lang. Huwag mo akong pilitin na suntok ka sa magandang araw na ito. Hindi ko ibig sabihin iyon. Kasi 'di ba, naghiwalay na tayo ngayon. Kung patuloy kang umaasa sa kaunting pera para mabuhay, hindi iyon solusyon. Paano kung hanapin ko para sa iyo ang trabaho sa paglilinis sa opisina natin? Maaari kang maglinis ng opisina kapag dumating ka. Naghiwalay na tayo, at gusto mo pa rin akong maglingkod sa iyo? Paano ka naging walang utang na loob? Oo, ako ay walang utang na loob. Kung napakabuti mo, ipakilala mo ito sa Sophia Bennett. Tama iyon sa kanyang larangan. Para sa mga bagay ko, huwag kang mag-abala. Anak, bakit ka nakatayo doon? Sumama ka sa Sofia ngayon para kunin ang sertipiko. Tara na. Liam, tinignan namin ni Mama. Ika, 28 ng buwan na ito ay magandang araw. Magkaroon tayo ng kasal. Nasalo-salo sa araw na iyon. Bago iyon, kailangan nating kunin ang kasal na litrato. Mahigpit ang oras. Anong kasal na salo-salo? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi mo na bibigyan mo ako ng tamang estado? Nagagawin mo akong Mrs. Carter? Kapag nakuha na natin ang certificate, legal na tayong mag-asawa at natural na ikaw ang magiging Mrs. Carter. Bakit pa magkaroon ng banquet? Sinasabi mo ba hindi ako nahihiya sapat? Nahihiya? Sa tingin mo ang pakasal sa akin ay nakakahiya? Hindi ka ganito dati. Sofia, ang ibig sabihin ni Liam ay hindi na siya bata at siya ay nasa evaluation. Ang pangalawang kasal ay hindi angkop para sa malaking selebrasyon. Ikaw ay may pangalawang kasal? Pera ito ang una ko. Sa kasama ni Ava Mitchell, kahit na mahirap ang panahon, kumuha pa kayo ng wedding photos at nagkaroon ng wedding banquet. Bakit hindi ako makakuha ng iyon? Ako nga ay nagdadala ng anak mo. Pareho ba ito? Noong ikinasal sa akin ni Ava, tiniis niya ang hirap kasama ko. Ikaw ay nagpakasal sa pamilya Carter para masiyahan sa magandang buhay. Bukod pa, ang anak na ito. Liam, magsalita ka lang ng kaunti. Liam, di ba talagang naniniwala ka sa sinabi ni Ava Mitchell na iniisip ang anak na ito ay hindi sa iyo, di ba? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Siya. Grabe ka talaga, Ava Mitchell. Napakarami mong nakuha mula sa diborsyo. At ngayon, gusto mo pang guluhin ang samahan natin. Oh, noong una tayong nagkatuluyan, hindi maganda ang simula. Pero ako ba ay isang babae na basta-basta lang? Bakit wala kang sinasabi? Liam Carter, minamaliit mo talaga ako, di ba? Bakit mo ako ginaganyan? Sofia, anong nangyari? May dugo. Ang mahal kong apo. Bilis. Tumawag ng ambulansya. Mabilis. Diretso na tayo sa ospital. Bilis. Tara na. Sofia, kain ka nito. Ginawa ko ang sopas na manok na ito, lalo na para sa iyo, para gumaan ang pakiramdam mo. Sabi ko sa iyo, hindi ako kumakain ng ganito. Magkakasakit ako nito. Iniisip ko lang, kailangan ng aking minamahal na apo ang sustansya. Kaya ano ang gusto mong kainin? Gagawin ko ito para sa iyo. Hindi ako kakain. Mabuti pa ay hindi na lang ako mabuhay. Isang linggo na, pinagdududahan mo pa rin ako. Nanatili ako sa iyo, hindi ko inisip ang edad mo. Nagbuntis pa ako para sa iyo. At gayon pa man, naniniwala ka sa babaeng iyon, si Ava Mitchell. Hindi ka naniniwala sa akin. Kaya mabuti pa ay alisin ko na lang ang batang ito. Hindi pwede iyan. Liam, magsalita ka. Ito ang iyong minamahal na anak. Ang pagkakaroon ng anak sa edad mo ay isang bihirang bagay. Bilisan mo, magsalita ka. Sofia, tumigil ka sa pag-iingay. Hindi kita pinagdududahan. Kaya bakit ka ginaganyan ako? Buntis ka. Ingat ka, huwag mong guluhin ang sanggol. Ano sa tingin mo nito? Ilipat sa iyo ang bahay ko ngayon na. Basta't maipanganak mo ang apo kong lalaki, lahat ng iniwan ng ama ni Liam ay mapapasayo, okay? Magsalita ka naman. Sofia, tama si Ma. Basta't anak ko ito, lahat ay mapapasayo. Oo. Eto,
Ito ang ipon ko sa mga nakaraang taon. Ibibigay ko na lahat sa iyo ngayon. Hindi ko ito matatanggap. Liam? Hindi ako interesado sa mga ari-arian ninyo. Taos puso akong gustong makasama si Liam at mamuhay ng maayos. Alam kong mabait kang bata. Basta't ligtas mong maipapanganak ang anak ng pamilya natin, walang-wala ang lahat ng ito. Tungkol kay Ava, kalimutan na lang natin. Wala akong problema. Pero kawawa naman ang batang ipinagbubuntis na dadaan sa lahat ng ito. Nakakalungkot talaga. Ang babaeng iyon ay malas sa pamilya natin. Liam, sunduin mo si Ava Mitchell para humingi ng tawad kay Sofia. Kung hindi, bubuhayan ko siyang balatan. See ya. Kumusta? Masarap. Ava, ang galing mo talagang magluto. Ngayong nagbukas ka ng snack shop. Ang daming customer. Abala ka siguro, ano? Oh, dati, ang luto ko'y para lang sa panlasa ni Liam Carter. Kung ano lang ang gusto niya. Ngayong hiwalay na kami, pwedeng-pwede na akong magluto ng kahit ano. Ano naman kung 50 na ako? Basta't na-realize ko lang, 50 pa lang ako. Oo nga pala. Nasa ospital si Sofia dahil sa pagbubuntis niya. Si Liam naman, parang hindi talaga naniniwala sa report na yon. Hayaan mo siyang magpalaki ng anak ng iba. Tara na. Ava. Hinto. Anong ginagawa mo? Pumunta ka at humingi ng tawad kay Sofia. Ano ang sinabi mo? Dahil sa'yo, isang simpleng kasinungalingan. Hindi lang nasaktan ang damdamin ni Sofia, muntik pang mawala sa akin ang anak ko. Dahil lang ba hiniwalayan kita? Kailangan ba yon? Isang babaeng nasa katanghali ang gulang ka lang. Ginaganyan mo, si Sofia. Ako ang gumaganti sa kanya? Kabit siyang buntis na hindi kasal? Kailangan ko pa bang gantihan yon? Dahil kaya niyang magkaanak. At ikaw, hindi. Kaya ginawan mo ng kwento siya at ang anak ko. Ava Mitchell, binabalaan kita. Humingi ka ng tawad kay Sofia ngayon din. Kung may mangyari man sa sanggol sa tiyan niya, hindi kita palalampasin. Liam, naipakita na sa'yo ang report, hinarap na sa'yo, ayaw mo pa ring maniwala. Eksakto. Ako mismo ang nag-examine sa'yo. Baog ka. Paano ka magkakaanak? Ava, sa tingin mo maniniwala ako sa mga sinasabi ninyo? Malinaw na ikaw ang hindi makabuntis at ako ang sinisisi mo. Nakakadiri ka. Nakasulat ng malinaw, may tatak ng ospital, at hindi ka pa rin naniniwala? Halatang nagtutulungan kayong lahat para lokohin ako. Liam, mag-ingat ka sa pagsasalita. Sa mga bagay na ganito, paano ako magsisinungaling? Sa lahat ng mga taong ito, si Ava ang nagtiis ng pressure para sa'yo. At tingnan mo ang sarili mo, nagloko ka pa. Hindi ito panloloko. Sa lahat ng mga taong ito, dahil sa kanya, hindi makapag-anak, napakalaki rin ng pressure na dinanas ko. Ngayon, ayaw ko nang magtiis pa. Gusto ko lang ng anak na lalaki, mali ba yon? Ang panloloko ay kaya mong ipaliwanag ng napakatapang at walang konsensya. Karapat-dapat kang maging isang propesor. Tigilan mo ang kalokohan. Humingi ka ng tawad kay Sofia ngayon din. Kung hindi, isasakdal kita sa pag-frame sa akin. Pagdating ng panahon, ang perang nakuha mo sa diborsyo ay kailangan mong ibalik sa akin. Walang paghingi ng tawad dahil hindi ako nagsinungaling. Sa puntong ito, nagpapanggap ka pa rin? Liam, nabuhay ka na ng mahigit kalahati ng buhay mo. Nagsinungaling man ako o hindi, ospital ito, magpatingin ka na lang. Eksakto. Kung hindi ka naniniwala, magpa-test ka, tingnan mo ang resulta para sa sarili mo. Hindi ba malinaw? O natatakot ka? Ano ang ikinatatakot ko? Natatakot kang malaman na ikaw pala ang hindi makapag-anak. Natatakot kang maging tanga at ang naloko. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Liam, divorce na tayo. Hindi na ako ang taong pwede mong manipulahin. Kapag hinawakan mo ako, tatawag ako ng pulis agad. Ikaw. Siya, Ava? Kung hindi ka nagsisinungaling, bakit mo ito ikinubli sa akin sa loob ng mga taon? Sabihin mo sa akin kung bakit.
Liam, may konsensya pa ba ang natitira sa iyo? Simula nang hindi ka makapag-anak, nagsimula ang nanay mo magbigay ng problema sa Ava, hayagan at palihim na pinababa siya. Pagkatapos ng check-up, alam ni Ava na ikaw ang hindi makapag-anak, pero hindi niya pinag-isipan ang reputasyon niya. Pinoprotektahan pa rin niya ang dignidad mo. Para sa dignidad mo na sinasabi mo, nagdusa ng sobra ang Ava sa loob ng mga taon. Ikaw, ano? Naghanap ka ng kabit na mas bata at nagloko. Hindi ka nahihiya? Nagaangkin na may anak mo? Sa matinding infertility mo, makapag-anak ka pa ba? Hindi ako maniniwala sa iyo. Lahat kayo nagsisinungaling sa akin. Maniwala ka o hindi? May mga tao na handang maging ama nang walang pag-aalinlangan. Iyon ang desisyon mo. Para sa batang ito, umalis ako ng walang dala. Ang ari-arian ng nanay ko ay ibinigay na lahat kay Sofia. Ang batang ito ay siguradong galing sa pamilya Carter. Lahat ng pag-aari ng pamilya Carter, siya ay dapat na anak ko. Kung sigurado ka naman, bakit hindi magpa-test? Ano ang kinakatakutan ko? Pupunta ako ngayon. Ava, kung maglakas loob kang lokohin ako, hindi kita palalampasin. Hintayin mo lang. Hindi ba si Ava iyon? Iyon ang putang iyan, ang halos makapinsala sa mahal kong apo at nagparatang sa anak ko na hindi maaaring magkaanak. Panoorin mo ako habang binubugbog ko siya hanggang mamatay. Ikaw, bakit mo sinasaktan ang mga tao? Sinasaktan kita. Tara, mga tao, tingnan ninyo. Ito ang babae. Noong bata pa siya, hindi siya nagkaanak na ikinahiya ng anak ko sa harap ng mga kamag-anak. Ngayon, ang anak ko ay may bagong asawa at buntis siya ng lalaki. Pero ang babae ay hindi pa rin tumitig. Sa edad niya, sinasaktan pa rin ang bagong anak na babae ko. Ava, maari bang hayaan mo ako at ang magiging anak ko? Huwag kang umiyak. Ipaglalaban ka ng mama. Panoorin mo ako ngayon. Tama na. Ang anak mo ang nagloko at ang anak mo ang hindi nagkaanak. Gusto mo pa ring siraan ang anak ko? Parang kulang pa ang paghampas sa iyo. Ang report ay nasa kamay mo. Ang anak mo ang hindi nagkaanak. Kung sino ang buntis ni Sofia, siya lang ang nakakaalam. Ikaw? Ano ang nangyayari dito? Dr. Chambers, dapat mong tanggalin agad ang Dr. Simmons agad. Siya at ang Ava Mitchell ay nagtulungan para gumawa ng peking medical report na sinasabi hindi nagkaanak ang anak ko. Peke. Dr. Chambers. Hindi nagpeke ng kahit ano ang Dr. Simmons. Maaari kong ipaliwanag. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Malinaw na hindi ka maaaring magbuntis, pero sinisiraan mo ang anak ko dahil hindi siya maaaring magkaanak. Sinisira ang reputasyon ni Sofia. Gusto mo lang sirain ang mahal kong apo. Ava, paano mo ako sisiraan? Malinaw na hindi ka maaaring magkaanak. Ngayon kahit ang mistress ay mapagmataas. Malinaw na ang pamilya mo ay nagkasala sa akin. Malinaw na hindi ka maaaring magbuntis, kaya wala akong apo na maaaring mahawakan. Ang pamilya ko ay nagtiis sa iyo ng 30 taon, lahat iyon ay awa. Ilang beses ko na sinabi, ang anak mo ang hindi maaaring magkaanak. Nagsasalita ka ng walang katuturan. Paano maaaring hindi magkaanak ang anak ko? Ikaw at ang anak ko hindi nagkaanak sa loob ng 30 taon, pero pagdating sa anak ko at Sofia, ilang beses lang ay nagtagumpay. Malinaw na nag-iinggit ka lang, sinisiraan kami. Hindi ko na kayang makipagtalo sa iyo. Kung gusto mong alagaan ang anak ng iba, sige lang. Wala akong pakialam. Ava. Ava, sa edad mo na, bakit gusto mo pa rin akong ipitin? Paano ka naging ganito kasama? Anak, kasalanan lahat ito ng nanay sa lagi mong pagpapapitin ng mga masasamang tao. Pasensya na, nanay. Ikaw, mag-apologize ka sa Sofia ngayon. Ito ang minamahal na apo ng pamilya natin. Hindi pwede. Sa tingin ko, kailangan mo ng leksyon. Nanay, Anak, nandito ka lang sa tamang oras. Mabilis, sampalin mo ang Ava para sa akin. Sampalin mo ng malakas. sandali.
Lumabas na ang resulta ng test. Nakita mo? Walang problema ang anak ko. Ava, napakasama mong tao. Binabalahura mo pa ang anak ko? Tingnan natin ang sasabi mo. Ava, huwag mong isipin na dahil may sakit ka at hindi makapag-anak sa lahat ng babae sa mundo ay katulad mo. Hindi ako kasing walang kakayahan mo. Tama na, Anak, ano ang ginagawa mo? nanay. Ako ang hindi makapag-anak. Tama ang sinabi ni Ava. Hindi siya nagsinungaling. May azoospermia ako. Ano? Imposible ito. Ito ba isang pagkakamali? Napakasama mong tao. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Liam, paniwalaan mo ako. May mali sa pagkakaintindi. Ang medical report na ito ay malinaw ang nakasulat. Sofia, gaano ka ba katapang para lokohin ako? Talagang hinahanap mo ang problema. Hindi pwede. May mali talaga. Paano posible na infertile ang anak ko? Nanay, tumigil ka na. Siguradong gawa ni Ava. Sa puntong ito, sinisisi mo pa ako? Emma, tingnan mo ng mabuti. Anak mo ang hindi makakapag-anak. Hindi rin anak ng anak mo ang nasa tiyan ni Sofia. Ang pamilya mo ay destined na magwakas, na walang mga anak. Ikaw, Nanay, lahat, tulong. Tulungan ninyo kami. Nanay. Aba. Aba. Huwag mo akong hawakan. Aba. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ako pala ang hindi pwedeng magkaanak? Ano sa palagay mo? Tiniis mo ang 30 taong hinanakit para sa akin. At nasaktan kita sa pagtataksil ko. Napakasama ko talagang tao. Pasensya na, Ava. Ava, umuwi ka na. Babalikan kita bukas. Nababaliw ka ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ava, ako. Talagang nagkamali ako. Hindi ako mabuting tao. Ava, akala ko may anak ako. Kaya ako. Nagkamali talaga ako. Ava, suntukin mo ako? Suntukin mo ako? Murahin mo ako? Nakikiusap lang ako na huwag mo akong iwan. Hindi ka na bata. Hindi ka ba nandidiri sa mga sinasabi mo? Hindi nandidiri. Basta makabalik ka lang. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Liam, hiwalay na tayo. Tandaan mo yan. Wala nang magbabago. Ava, paghiwalayin mo ako, ano ang mapapala mo? Maghahanap ka ba ng ibang lalaki? Huwag mong kalimutan, hindi ka na bata, 50 ka na. Sa mundong ito, bukod sa akin, sino pa ang magkakagusto sa'yo? Nagkamali lang ako sa pagkakamaling nagagawa ng lahat ng lalaki sa mundo. Bakit kailangan mong maging mapaghiganti? Ginawa ko lang ang parehong pagkakamali na ginagawa ng lahat ng lalaki. Bakit hindi mo na lang kalimutan yon? Lampas ka na sa 50 at propesor ka pa. Magkaroon ka naman ng dignidad. Ikaw? 50 na ako. Umuputi na ang buhok ko. Pero hindi pa ako patay. Mahal kita sa loob ng 30 taon, binigay ko ang lahat. Ngayon, mabubuhay na ako para sa sarili ko. Ava. Liam, diba? Na-stroke ang nanay mo. Dapat mong puntahan siya. Tara na. Lahat, isa-isa. Sapat para sa lahat. Ang tindahan ni Ginang Mitchell, lumalaki ang negosyo. Oo, Ginang Mitchell, narinig ko nakakuha ka ng kontrata sa mga ospital malapit dito. Sumisikat ang negosyo mo. Talagang umuunlad ang negosyo mo. Ang luto ni Ava ang pinakamaganda. Ang mga sangkap ay tunay at ang lasa ay mahusay. Talagang gusto ko ito. Ako rin. Hindi ka pa ba bumangon? Tigilan mo ang pagloloko. Noong nasa kama ko ka dati, hindi mo sinabi iyon. Ngayon, ay diskustado ka sa akin. Hindi ka ba natatakot sa karma? Tumahimik ka. Ang bahay ng mama mo at lahat ng mga bagay sa bahay mo, pinangako mong ibibigay sa akin. Ngayon, gusto mo silang kunin. Gaano ka ba walang hiya? Lahat, halina't humusga kayo. Ang taong katulad niya, matanda at pangit, na nagtatapon ng tao pagkatapos gamitin, ay hindi tao. Ikaw, tumahimik.
Nananalo si Professor Carter. Tulong, tulong, nananalo siya. Ito, matanda na si Professor Carter, nanlalaki pa rin. Nagtataka ako kung bakit siya biglang nag-divorce. At saka, umalis siyang walang dala. Ngayon wala siyang bahay. At nahiya siya ng publiko ng kabit niya. Karaniwan mukhang dignidad siya. Sino ang mag-aakala na halos 50? Nanlalaki pa rin siya. Hindi ka ba babangon? Hindi ka ba nahihiya? Ikaw ang nahihiya. Walang hiya ka. Lihim kang nakipagkita sa isang lalaki at nabuntis ng anak sa labas, sinasabing akin ito, at gusto mo pang manatiling kasama ko? Hindi pwede. Bakit hindi mo aminin na impotente ka? Isang matandang lalaki, pero may azoospermia ka. Ano naman ang masama sa anak sa labas? Mas mabuti pa yon kaysa maging baog tulad mo. Ikaw. Hindi ko inaasahan na si Prof. Carter ay hindi makapag-anak. Narinig ko noon na ang asawa niya ay hindi makapag-anak. Yun pala, siya ang may problema. May azoospermia siya. Hindi siya makapag-anak pero nangangaliwa pa. Hindi ko inaasahan na ganito pala siyang gago. Ikaw, ako. Sige, sundukin mo ako. Hayaan mong makita ng lahat kung gaano kasuklam-suklam ang totoo mong pagkatao. Liam, Dr. Chambers, ito ay isang pagkakamali. Lahat ito ay pagkakamali. Aayusin ko ito agad. Huwag kang mag-alala. Tumayo ka. hindi na kailangan. Ang mga isyu mo ay nakapagdulot na ng malaking epekto sa ospital. Pagkatapos ng pag-uusap sa pamunuan ng ospital, napagpasyahan naming bawiin ang iyong habang buhay na propesorya. At para sa iyo, hindi ka na muling magkakatrabaho. Mula ngayon, ikaw ay tinanggal na. Dr. Chambers, pakiusap. Huwag. Dr. Chambers. Tapos na. Lahat ay tapos na. Wala na akong natitira. Ikaw, salbahe, sasakalin kita. Liam, hintayin mo lang. Hindi pa ito tapos. Tapos na. Nawala na ang professorship ko. Tapos na rin ang kasal ko. Nawala na rin ang bahay ko. Nawala na ang lahat sa akin. Ava, bakit ka nandito? Dumating ka ba para makita ako? Alam kong ganoon ang ginawa mo. Gusto mong magbalikan tayo, di ba? Ava. Baliw ba ako kung babalikan kita? Sino ka ba para sabihin yan? Ava, wala na akong natira ngayon. Huwag kang ganoon kalupit. Nang mandaya ka noon, hindi mo ba inasahan na darating ang araw na ito? Karma mo yan. Nararapat lang sa'yo. Dapat nga magpasalamat ako sa'yo. Salamat sa pagtataksil mo. Ipinakita mo ang tunay mong kulay. Ava, nagkamali ako. Tayo na lang ulit. At mamuhay ng payapa, di ba? 30 taon na tayong kasal. Hindi ako naniniwalang wala kang nararamdaman para sa akin. Maniniwala ka man o hindi, wala na yun sa akin. Maayos na ang buhay ko ngayon. Bakit ko pa babalikan ang dating buhay? Pero 50 ka na ngayon. Ano naman kung 50 na ako? 50 lang yan. Ang buhay ko bilang si Ava ay nagsisimula pa lang. Ava, alam ko talagang mali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakaluhod na ako sa harap mo. Ava, alam ko talagang mali ako. Marami kang tiniis para sa akin. Alam ko talagang mali ako. Ikaw ang pinakamahal ko. Ava, pakiusap. Lingon ka naman sa akin.